So ngayon mga kababayan, tinik kasi si Attorney Melvin Matibag sa mga DDS. Yan. Sir Jerisel Pono, hello po. Maki 88, hello po. Mga kababayan, itong si Attorney Melvin Matibag, no? Tinik po kasi ito sa mga DDS. Kaya po ngayon mga kababayan, itong si Amy Marcos, no? Ay gustong ipatanggal sa pwesto itong si Attorney Melvin Matibag bilang NBI Director, no? Kasi mga kababayan, tinik talaga. Tinik talaga si Attorney Melvin Matibag. So sa madaling salita, lahat ng kanilang operasyon, di ba? Lahat ng kanilang kabulastugan, kasinungalingan, alam ni Attorney Melvin Matibag. Sir Maki or Ma'am Maki 88 ba yan? And kay Ma'am Cynthia Capitle and kay Bonita Varain, may love shoutout po. Sa totoo lang mga kababayan, no? Lahat po ng pasikot-sikot, mapaiskinita, mapakanto, mapabundok, mapaburol, mapalawa, mapadagat, mapahangin, mapalupa, mapalangit, mapaimpyerno, alam. 'Di ba? Alam mismo ni Attorney Melvin Matibag kung saang hagilapin, mga kababayan, itong mga DDS kasi dating miyembro po sa DDS itong si Attorney Melvin Matibag. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, MDC na hello po. Sir Danilo Paulino, hello po. Sa mga hindi po nakakaalam, no, si Attorney Melvin Matibag lang naman ang nag-file ng disbarment case kay Harry Roque noon dahil sa pagpapakalat ng peking video na nagpupulburon itong si PBBM. So hindi nagustuhan ng mga DDS itong pag-file ng disbarment case, mga kababayan, binatikos ng mga DDS itong si Attorney Melvin Matibag. Ngayon mga kababayan, itinalaga ni PBBM bilang NBI Director, itong si Attorney Melvin Matibag. So ngayon, eto na nga, mga kababayan. Bali-balita ko kasi ngayon. Chismis to ha, chismis, huwag paniwalaan. Nasa 12 ka mga DDS vloggers, big time vloggers, ang nasa listahan ni Attorney Melvin Matibag na dadamputin. Paalala lang, chismis, huwag paniwalaan. Kaya po mga kababayan, gusto ni Amy Marcos na tatanggalin itong si Attorney Melvin Matibag bilang NBI Director kasi tinik. Una, si Attorney Melvin Matibag kasi ang naatasan ngayon na arestuhin si Bato, si Bongo, si Aguirre, si Albayalde at sino pa. Hindi ang PNP kasi bakit? Si PBBM matalino. Hindi ang PNP ang inatasan dahil tao ni Imis Nartates. Kaya ngayon mga kababayan, nagpadala ng liham itong si Amy kay PBBM. 'Di ba? Na ipatanggal daw itong si Melvin Matibag bilang NBI Director. Kasi mga kababayan, alam naman natin na si Amy maraming radar yan, chismosa yan eh. Kahaba ng baba niyan. Dito na dumadaan yung radar niya, yung antina niya nandito sa baba. Yung antina ni Jaime nandito. Yan. Kire Soldivilla, may galab shoutout po. Nandito yung antina niya. Oo, kaya kapag sumagap yan ng chismis, nauuna ang baba. So ngayon, mga kababayan, alam ni Amy, alam niyo ba na 100 DDS big time vloggers ang nasa listahan? Ito nandito, natanggal tuloy di ahak. Andito nakalista. Bayat. Hindi ko na basahin. 100 lagpas pa ng mga DDS vloggers. Dadamputin na po yan. Sa pasukan daw.
Kailan ba yung pasukan? Kailan ba yung pasukan, mga kababayan? Isang dosinang sandamakmak na DDS vlogger. Bukod sa DDS vlogger, mga kababayan, no? May mga politician pang pulpol ang aarestuhin ni Matibag. Kaya mga kababayan, pinag-initan ni Aimee ngayon itong si Melvin Matibag dahil ito yung naatasan ni PBBM na paaresto itong mga fake news at mga terorista at yung mga nag-aaklas. Kababayan, ako, chismis ito huwag paniwalaan, mga kababayan. Ito kasi ang naatasan ni PBBM, itong si Attorney Melvin Matibag. Kaya ngayon, mga kababayan, ito po sa balita. Galit na galit si Aimee. Diyos mo, Marimar. Galit na galit si Aimee, mga kababayan. Papatanggal si Melvin Matibag. Bakit kaya? Ito po, J1, J4, J30. This morning po, nag-post po si Senator Aimee ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Ayan. Kita nyo, mga kababayan. Sa madaling salita, ang sabi ni Attorney Melvin Matibag na kay PBBM na yan. Kasi si PBBM naman ang nag-appoint sa akin. Nasa kanya yun, kung tatanggalin niya ako, wala akong magagawa. Pero sa ngayon, wala naman akong nilabag na batas. Wala naman akong ginawa na hindi sumunod sa utos lamang. So, ngayon, mga kababayan, ito yung rason. Tinik kasi si Melvin Matibag sa mga DDS ngayon. Una, si Melvin Matibag po ang inatasan. Si Melvin Matibag ang inatasan, mga kababayan. Hindi kasi pwedeng hawakan ni Junbic si Melvin Matibag. Iba kasi yan, mga kababayan. Iba kasi ang NBI, iba ang DILG. Hindi kayang kontrolin ni Junbic si Matibag. Ang kaya nilang kontrolin itong PNP, itong Coast Guard, itong mga local government. Hindi, ang Coast Guard hindi rin. Itong local government, yan lang, police, yan. Kaya niyang kontrolin yan, mga kababayan. Pero itong NBI, hindi kaya ni Junbic yan. Hindi yan jurisdiction, wala siyang jurisdiction dyan eh. So, sa madaling salita, mga kababayan, tao kasi ni Aimee, itong si Nartatis. Kaya kaya niya. Ito namang si John Wick, alam naman natin papaling-paling yan. Kita nyo naman kung saan galing yan. Alam nyo naman kay Binay yan noon si John Wick kay Binay. Tapos trinaydor si Binay, lumipat sa Kakamping. Pagdating sa Kakamping, lumipat ngayon kay BBM. Diba? So, ngayon, mga kababayan, according sa aking nabalitaan, mga kababayan, sandamakmak dosenang DDS vloggers. Big time vloggers yan. Pag sinabing big time vloggers, yan yung mga daan-daan libo, yung mga subscribers. Nakikita nyo araw-araw naninira kay Marcos. Na bumatikos sa administrasyon, kritiko sa administrasyon at gumawa ng fake news na nakakasuhan, na aresto, nakalaya. Mga kababayan, sandamukal. Bukod sa mga vloggers
Marami pa mga politiko, mga kababayan na kinasuhan ng sedisyon, no, inciting to sedition. Si Matibag kasi, mga kababayan, bukod na sa tinik, lahat ng pasikot-sikot, no, lahat ng pasikot-sikot diyan sa mga DDS, alam niya. 'Di ba? Oh, lahat ng mga pasikot-sikot diyan. Ma'am Jinya, Flintek Macheca, Alacheca, hello po. Sir Jericel Pono, hello po. Alam niya, mga kababayan, lahat ng pasikot-sikot dyan. Mapa-vloggers, mapa-politician, mapa-chismusang mga commentator, mga laos na politiko, kilala ni Milbin Matibag. Diba? So ngayon, mga kababayan, yun, ito chismis lang ha, huwag niyong paniwalaan. Yun ang isi-share ko sa inyo. Na bukod dito kay Bato, kay Bongo, Aguirre, Albayalde, Danao, Dumlao, dito kay Bantag, mga kababayan, si Milbin Matibag ang naatasan dyan. Pero, pagkakaalam ko, sa pasukan, may sandamukmak na sandusin ng vloggers ang aarestuhin. Yeah. Parang si Madriaga yan. Si, mga kababayan, si Attorney Milbin Matibag. Actually, si Attorney Milbin, hindi man inutusang mag-deliver ng pera, pero miyembro siya ng PDP noon. Oo, sila yan ni Harry Roque magkakasama eh. Kaya memorya lahat yan. Yan yung sinabihan ni Pulong na gusto daw pumasok sa administrasyon ni Digong, hindi pinayagan kaya tinanggal. Si Matibay daw, si Matibay. Ngayon mga kababayan, kinalaban nila. Kaya nga, meron na tayong kasabihan mga kababayan na it's better na magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon. Kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo ngayon, tas bigla mo naging kaaway, nako. Ultimo hibla ng bulbul mo, chismis niyan. Ultimo bagang mong bulok. Kikwento yan. Diyos ko po. Ultimo nga utot mo na mabaho, ikikwento niya yan. Ibubulkar niya lahat yan. Ultimo ingron mong namaga, putang ina. Ultimo bilang ng kilay mo, alam niya. Kaya, yan lang ang isa sa masasabi ko, mga kababayan. Tinik si Milbin Matibag, kaya gusto ni Aimee, na ipatanggal. Kasi bakit? Alam kasi ni Milbin Matibag. Duterte alay ang nakinabang pero kay PBBM ang sisi. Yan ang buwelta ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa posibleng epekto ng Senate shooting sa ekonomiya ng bansa. Pumalag din siya sa mga nagpatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa, makikita ang dahilan kung bakit hindi uubra dito sa Pilipinas ang trial ng Crimes Against Humanity ni FTRRD at ni de la Rosa na tagged by the ICC as co-perpetrator, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Tapos, sasabihin nyo, dito dinggin? Yung hearing tungkol sa Crimes Against Humanity? Inisip nga mga kaklip. Kung yung mga senador nga na pagbibintangan nagtakas na isang pugante, what more? Kung dito yan si didinggin. Diba? Although we have justice here, pero hindi sa tulad nila. Sa kanyang personal vlog, nanawagan si Castro na huwag nang ulitin ang paglalagay sa pwesto ng mga kaalyado ni De La Rosa at ng mga Duterte dahil ang lahat daw ng may kaso papatakasin tulad ng senador. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, wag na talaga kayong bumuto. Kasi bakit? Tignan nyo ngayon, lahat ng mga DDS na may mga kaso. Sasabihin naman mga DDS, tanim kaso, putang ina. Anong tawag niyo sa ebidensya na yan? Kung tanim kaso, bakit tumakas? Kung walang kasalanan, bakit magtago? Mga kababayan, ipagtatanggol nila. Kasi may mga DDS naman dyan na supporter na
may pera na dating matalino na biglang bobo na ngayon, kayang tulungan, biruin mo. So, sakay ka sa yate, tatakas. Sasakay ka sa SUV, tatakas. Di ba? So, paano pa pong dito lilitisin yan? Putang ina, walang kwenta. Impeachment nga ni Sara na sinampal ka na ng katotohanan. Yeah? Sinampal ka na ng pruweba. Nawala lang, nabasura lang. Di ba? Kung hindi raw inaresto si former President Rodrigo Duterte noong Marso na nakaraang Manoralin, taon, hello po. marahil ay ganito rin ang gawin ng mga kaalyado nito. Matatanda ang iniulat ng Philippine Exporters Confederation ng maaaring epekto ng Senate shooting sa ekonomiya ng bansa. Marahil, ipapahid na naman daw ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbagsak ng ekonomiya pagkatapos ng insidente. Sinabi niya yan, di ba? Kasalanan ni BBM yung gera yung barilan sa Senado. Ganyan naman si Sara. Di ba? Instead na gumawa ka na ikakabuti sa bansa, putang inang ginawa mo gagala. Pero sino raw Nakahiya. ba ang nakinabang sa nangyari? Hindi naman daw ang National Bureau of Investigation na ngayon pinupukol ng bagong majority bloc na may kagagawan ng anilay pag-atake. Si De La Rosa raw ang may pinakamalaking pakinabang dito ayon kay Castro. Yan lahat, kaalyado mo. Sino ang gumagawa ng gulo? Ang Pangulo nagpapatupad ng batas. Kayo lumalabag sa batas. Tama. Correct po. Lagi naman si BBM ang tinitira ni Sara. Oo, di ba? Maria Sadang. Kasi ang hirap talaga na hindi gumagamit ng utak, mga kaklis. Lahat ibibintang sa Pangulo. Bubo Tapos din siya gumagamit ng utak niya. Oo. At sa tingin ng Palace Press Officer, hindi lang naman si Senator Robin Padilla na pinangalanan ng veteranong broadcaster na si Mon Tulfo ang kasabwat umano ni De La Rosa. Marami pa raw sa Senado ang ngayon naguhugas kamay sa pagkawala nito Huwebes ng madaling araw. Oo. Para rin kay Castro, dapat hindi na sumweldo si De La Rosa pagkatapos ng nangyari dahil kakapalan na umano ng mukha kung tatanggapin pa rin niya Oo, ito. nagtago na naman. Magaling ang script. Yan ang komento ni Castro sa umano'y pag-divert sa atensyon ng tao mula kay De La Rosa patungo sa nangyaring barilan. Kasi biruin yung mga kababayan kung hindi magaling ang script. Bakit? Bakit mo pagbabarilin yung salamin? Di ba? Bakit mo pagbabarilin yung salamin na hindi ka naman binabaril? Tanong ko mga kababayan, ikaw, tanungin kita, naglalakad ka, papunta ka ng GSIS building, pinadlock ang pinto, pagbabarilin mo, hindi mo alam niya yung nasa likod noon ba yung mga tao doon kung natamaan. Tapos ang may kasalanan, NBI. Sige, tanungin ko kayo mga kababayan, yun bang salamin, nakikita ba ni Aplaska yung mukha ng mga NBI na nandun? Isamantalang yung NBI na nandoon, hindi makikita ni Aplaska kasi nakasara ang pinto. At bakit siya magpaputok dun sa salamin? Anong purpose? Di ang sabi niya, warning shot daw yun kasi may napansin daw siyang kahina-hinalang bagay. Bakit siya magwa-warning shot? Sa madaling salita, pinaputok niya doon para doon mag-focus ang media, doon mag-focus ang tao para si Bato makatakas. Yun yung totoo. Meron pa nga daw briefing Meron pa nga daw mapa kung paano. Yun ang sabi sa aking source na mga alitap-tap. Yung isang papel daw, nag-meeting daw sila doon sa lamesa ni Jinggoy. Ito sa lamesa ni Jinggoy nangyari. Diyan daw, sketch daw yan sa Senate, no? Sketch yan ng buong ng Senate. Dito daw papuntang CR, dito papuntang basement, dito papuntang papuntang GSIS, dito daw papunta sa opisina ni Tulfo, dito papunta kay Marcoleta, dito papunta kay Ligarda. Ngayon mga kababayan, babaybayin daw to, iiskapo sa likod. Sa likod daw dadaan si Bato. Kaya ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Aplaska, pinagbabaril niya yung daanan papuntang GSIS, no? Para ang sabihin ng mga NBI, nandun si Bato. At sabihin din ng mga media na bakit nagbarilan doon, popoko sila doon para si Bato lalabas doon sa likod. Sa likod ng Senado, dumaan. 'Di ba?
Yun ang katotohanan, mga kababayan, according sa aking source ng mga alitap-tap. According sa aking source ng mga alitap-tap, ganito yan. Building yan, building. May mga pinto, mga daan. Ang sabi, kunwari mauna itong mga sergeant at arms. Wala naman silang iniskurtan doon. Sinong iniskurtan ng sergeant at arms? Wala naman. Pumunta sila doon sa kalsada, papuntang GSIS, pinaputukan. So ngayon, pag pinutukan na yan, tatakbo yung mga NBI doon sa pintuan. Ngayon, yung media tatakbo din doon kung saan yung putukan. Doon din mapokus yung mga tao sa may putukan. Hindi nila alam na si Bato dito umiska po sa likod ng Senado. Doon dumaan. Kasi wala nang tao dito na side, nandun na lahat. Kasi ganito yan parang letter T. Letter T yan. Dito yung putukan, dito yung palikod, dito yung papunta sa labasan. Ito yung papunta sa harap. Letter T Dito yung nagputukan. Dito yung papunta sa likod. Dito yung papunta sa harap ng Senado. Letter T. Ngayon, nung nagputukan dito, nag-ingay ang dito sa harap. Nag-ingay kasi nandito sila Cayetano Nandito sila, nag-ingay. Tak, 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 tak. Video si Aimee, video si Cayetano, live si ganito, live si ganyan. Dito yung putukan. Si Bato, umiska po. Ganon yung script. Ganon yung sketch. According sa aking alitap-tap. Diba? Kaya, mga kababayan, kunwari, galit na galit si Aimee at sinisi nila si Matibag. Paano nila sisihin si Matibag? Wala namang NBI sa loob ng Senado kasi ang NBI nandun sa GSIS building. Hindi nga makapasok-pasok ang NBI kasi pinadlock ng mga tauhan ng GSIS ang pinto. Yung ginawa ni Aplaska, pambulabog lang yun. Para doon mag-focus ang media, doon mag-focus ang tao. Yung putukan na yun, syempre habang nagpaputok si Aplaska, magpaputok ang NBI. Pero yung NBI bago nagpaputok, nagtakbuhan pa lang, pinuntahan yung putukan. Habang nagpaputok si Aplaska, nag-response ang NBI. Pero walang NBI sa loob ng Senado kasi ang NBI nasa building. Mga kababayan, nasa building ng GSIS. Diba? Ano daw? Ito na naman mga kababayan, may nag-message na naman. Anong sabi? Just in. GME News, ABS-CBN News, ex-Senator Trillanes and General Torre arrested by soldiers. Philippine Marines taken to Camp Crame and boarded on private plane heading to Netherlands in handcuffs. Ano daw? Ayan na naman tayo. Mark Ramos nag-comment. Diyos ko, ano ba yung mga balita na yan? GMA News at ano daw? ABS-CBN News. Bakit naman naarestuhin si Trillanes? Bakit naman naarestuhin si Tory? Putragis ito. Mga fake news. Kaya mahayop kayo. Yun ang katunayan, mga kababayan. Kaya galit na galit itong si Aimee kasi sunod-sunod talaga yung listahan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Pero chismis lang. Huwag niyo paniwalaan. Chismis pala. Sunod-sunod po talaga yung listahan ng maaresto, mga kababayan. Sunod-sunod yung listahan ng mga maaresto. Mark my word. Sabi ko nga sa inyo, di ba dati si Eloy Bugris. Ayaw maniwala. Sabi ko nga, number 1 yan si Eloy. Doon na. Sunod yan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, sunod-sunod yan. Ito, ang sunod. Mga kababayan. Ito yung sunod na pag-uusapan natin. Alam nyo ba? Di pa, di ba? Alam nyo ba, mga kababayan, na si Montulfo, si Montulfo, mga kababayan, ay may binulgar. May binulgar. Nahuli ba yung Ken si Bugris? Wala pa po.